Inaabangan na ang pag-uusap ng Justice Secretary ng Pilipinas at Justice Minister sa Czech Republic kaugnay ng pagpapauwi kay Zaldico. Gate ng kalihim, totoong naisailalim sa jurisdiction ng Czech authorities ang dating kongresista. Nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz. Emil, sa pulong mamaya sa Ministry of Justice ng Czech Republic, umaasa si Justice Secretary Frederick Vida na masasagot na ang tanong nating lahat. Nasaan na nga ba si dating Congressman Zaldico at paano siya pinakamabilis na maibabalik sa Pilipinas? Ang pulong ni Justice Secretary Frederick Vida sa Ministry of Justice ng Czech Republic mangyayari mamayang alas 2 ng hapon, oras dito sa Prague. Alas 8 naman ng gabi dyan sa Pilipinas. Tatanong niyo siyempre kung nasan si Zaldico. Yeah, of course. That's the primary ask, di ba? Kasi if our objective really is the objective really is to bring him home and let him face the charges he's charged with. And the basic question is paano ba natin yung proseso kung paano siya maiuwi. Nang mag-anunsyo si Pangulong Bongbong Marcos noong April 16, sinabi niyang nahuli na si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Matapos yon, wala nang linaw kung anong eksakto ang nangyari at kung hawak pa ng mga otoridad si Ko. Hanggang sasabihin ng Department of Justice na hindi arestado ang dating kongresista. Nanindigan ngayon ang Malacanang na hindi nagkamali ang Pangulo sa pagsasabing nahuli na si Ko at hindi raw sa kanya galing ang salitang aresto. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na stop, na prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Pero ngayong nasa Czech Republic na ang high-level team ng bansa, ang tanong ngayon, nahuli nga ba si Ko? Opo. It's true that he was at a certain point under Czech authorities, under the jurisdiction of the Czech. For how many days? At that I cannot yung confirmation and we will get more information by tomorrow. Pagkatapos ng pulong mamaya, inaasahang magiging mas malinaw ang lahat. Dumating na rin dito sa Prague ang Philippine Center on Transnational Crime. Nakatutok ito sa aplikasyon sa Interpol o International Criminal Police Organization para sa isang red notice kay Ko. Ang red notice ay isang request sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa para mahanap at kung maaari maaresto ang isang wanted na tao habang wala pang legal na aksyon gaya ng pagsuko o extradition. Wala pa siyang red notice is the fact meron pa kasing kulang na submissions. The particulars of the documents kasi may mga kailangan ine-explain mo rin kung ano yung kasong final, no? Yung mga eksaktong dokumento we will submit. Nang magsimba si Secretary Vida nitong linggo, tinanong namin siya. Hiling niyo na maiuwi niyo si Zaldico whether on this visit or... May confidentiality kami ni Lord so I cannot disclose that. Sabi ni Vida, handa siya sakaling hindi maisama si Ko sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Definitely not empty-handed. With what already I know now, with what already we understand of their processes, definitely not empty-handed. Emil, alas 6 ng gabi dito sa Prague, Czech Republic at alas 12 naman ng hating gabi dyan sa Pilipinas ay nakatakdang magbigay ng update si Secretary Vida sa atin kaugnay kay Ko, oras pong matapos na ang kanilang pagpupulong sa kanilang Czech counterparts. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Prague, Czech Republic. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Tapat ang Martin Romualdez at Zaldico sa Senado? Posible kaya yan ngayong target ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan muli sa pagdinig nito ang House o dating House Speaker. Mas mainam ayon sa komite kung kasabay niya si Ko at iba pang sangkot sa issue. Nakatutok si Ma'am Gonzalez. How can I be the mastermind? Dahil sa inilabas niyang video statement kaugnay ng flood control scandal, iimbitahin muli ng Senate Blue Ribbon Committee si late Representative Martin Romualdez. 2 beses nang hindi sinipot ng dating speaker ang mga naunang pagdinig. Dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yon, natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya. Kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone, o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate.
Matagal na ring hiling ni Senador Rodante Marcoleta na mapaharap si Romualdez sa komite na dati niyang pinamunuan. Hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. Dapat siyang ipatawag ngayon. He's ready to talk. Uh-huh. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan so talaga kung ano gustong gawin ng chairman ng BRC. Sagot ni Lacson na chairman ngayon ng komite, simulat sa poll may interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kamara at Senado. Kaya kung di kusang dumalo ang isang kongresista, idinadaan sa House Speaker ang imbitasyon na 2 beses na nilang ginawa. Dagdag pa ni Lacson, mas mainam kung dumalo si Romualdez pag nandito na si dating Congressman Zaldico na dawit din sa flood control scandal. Gayun din ang 18 nagpakilalang security aides ni Ko na nag-deliver umano ng mali-maletang pera at si Orly Goteza na unang nagdawit kina Romualdez at Ko sa issue. Kung nandyan si ex-Congressman Zaldico, nandyan yung ilan doon sa sinasabing ex-soldiers na nag-deliver o kung maarip si Orly Goteza pa, mas makakapagtanong kami ng simultaneously at malalaman namin, more or less mag-gauge namin, sino ba yung mas nagsasabi ng totoo, sino yung outright na nagsisinungaling. Nang tanungin naman kung umabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang ebidensya, kung sa kanya papunta ebidensya, wala tayong magagawa kung aabot sa kanya. Pero yung salaysay ni Zaldico, walang evidentiary value yun eh. Kasi hindi man under oath yun eh. Nagsalaysay siya sa Facebook eh. sa ngayon kulang pa rin ang pirma para mai-report sa plenaryo ang partial committee report ng komite na hinihingi na rin ng ombudsman. Ang isang pwedeng gawin aniya, maglabas na lang ng chairman's report. That is also as good as sponsoring the partial committee report. Kasi mahirap eh. Kung hindi ko ma-sponsor at walang lalabas na committee report, para nakabitin sa ating mga kababayan. Kabilang sa mga hindi pa pumipirma si Marcoleta nang tanungin kung pipirma na siya kung maimbita si Romualdez. Kasi kailangan na ma-close natin lahat yung no stones unturned, sabi nga nila. At matukoy. Pag natukoy na natin lahat, okay, maganda na ang naging kinalabasan ng report. Pipirma na ako. Ang dami niyang kondisyon. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nag-issue na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kina dating Senate President Cheese Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Kasunod po yan ang hiling ng ombudsman sa paniwalang maaari nilang takasan ang mga inihahandang kaso laban sa kanila kaugnay ng flood control projects. Nakatutok si Maki Pulido. Habang iniimbestigahan ng ombudsman sina Senador Cheese Escudero at ang contractor na si Maynard Ngu kaugnay ng flood control scandal, humiling na ito ng precautionary hold departure order mula sa Sandigan Bayan. Dininig na kanina ng Sandigan Bayan 6th Division ang ex parte petition na hinain ng prosekusyon sa paniniwalang flight risk o maaring takasan ng dalawa ang posibleng kaso laban sa kanila. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na hinahanda na nila ang kaso laban kina Escudero at Ngu. Ayon kay UP Law Professor Paulo Tamase, ang ex parte ay paghingi ng mabilisang resolusyon mula sa korte, tulad halimbawa para pigilan ang pag-alis sa bansa ng isang sangkot sa kaso. Pero hindi ito para sa determinasyon ng guilt o pagkakasala. Hindi rin kailangang abisuhan ang kabilang panig, kaya sa pagdinig kanina, walang abogado sina Escudero at Ngu. Hinahayaan silang maging ex parte dahil kapag nalaman ng kabilang panig o ng publiko yung ebidensya o yung balak noong prosecution o in this case yung isang claimant, maaring magkaroon ng impormasyon yung kabilang panig na maging dahilan para tumakas sila o takasin nila yung mga pulis. Dahil confidential ang pagdinig, pinalabas ang media mula sa korte. Ayon kay Sandigan Bayan 6th Division Chair Sara Jane Fernandez, dahil hinahanda pa lamang ng prosekusyon ang kaso, nag-aalala silang masira ang ebidensya ng prosekusyon kung ito'y isa publiko. Ngayong gabi, naglabas na ng abiso ang Sandigan Bayan na pinagbigyan ang hiling na precautionary hold departure order laban kina Escudero at Ngu. Wala pang tugon si Escudero at Ngu sa hiling na precautionary hold departure order, pero dati nilang itinangging sangkot sila sa flood control scandal. Nauna nang nag-issue ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan 7th Division laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.